people criticize me for the way I speak. That's the way I speak. That's the way he speaks. Ipinagtanggol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang walang pasok announcement ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kamakalawa. Ayon sa Pangulo, hindi na dapat punahin ang pamamaraan o style ng kalihim sa paghahatid ng kanyang mensahe. Ang mahalaga naman anya ay naipapaabot nito sa publiko ang impormasyon mula sa SILG. As long as he gets the message across. That's what it's for. That's what all of these postings are for. It gets some information across. Ilang netizens ang pumuna sa social media post ng SILG na umunoy informal at pabiro ang mga anunsyo nito na walang pasok sa eskwelahan at trabaho sa gitna ng sama ng panahon. May ilan pang nagsabing tila hindi isinaalang-alang ng kalihim ang kalagayan ng iba, lalo na ang mga na-stranded at nalubog sa baha. Humingi na ng paumanhin si Secretary Remulla. Anya, palabiro lang talaga siya, kaya kung may mga hindi nakaunawa sa kanya ay humihingi siya ng tawad. Nagdesisyon ng administrasyon na ipaubaya sa DILG ang pag-aanunsyo ng walang pasok para maiiwas sa kalituhan at maling impormasyon ng publiko. So pagka ganito, basta't sinabi na, the SILG will make the announcement, and that is what's wala nang fake news, yun na yung katotohanan, yun na yung totoo. Samantala, iginiit ni Pangulong Marcos na hindi nararapat ang ginawang pagpapaskil ng SONA materials ng ilang kawani ng pamahalaan sa gitna ng nararanasang sama ng panahon. Itinama na anya ito at umaasa siyang hindi na ito mauulit pa. That's highly inappropriate, and I suppose, or may utos sila na maglagay kayo ng kung saan hindi na nasabi, bahala nga, pa kayo maglalagay dyan. So the order didn't go out, but it has now. We say paubayan nyo na muna yan. Ayusin nyo na muna yung ating response sa crisis. So, yeah, that is an unfortunate misjudgment on their part. But we've corrected it, and I trust it will not happen anymore. Ayon sa Pangulo, pagbalik niya ng Pilipinas, agad niyang ipagpapatuloy ang kanyang paghahanda para sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA. 80% na anya ng kanyang iuulat ay naisulat na. May pagbabago anya sa magiging laman ng kanyang SONA ngayong taon kung saan nakatuon sa mga mahalagang programa ng pamahalaan na ipatutupad hanggang sa katapusan ng kanyang termino. So, it of course necessarily will be different. We'll be talking about mainly the same things about the social projects of the government for people in need. We will talk about the programs that we are going to that we have initiated and will continue to promote and endorse as we until the end of, certainly at the very least until the end of this term. Hopefully, it will continue after my term. So that's what we expect from the SONA. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.